Sa kabila po ng lumalawak na global acceptance ng mga Bitcoin spot at saka future ETF, maigpit na tinututulan po ng bansang South Korea or ang South Korean Financial Supervisory Service or FSS ang mga ganitong produkto. Bukod po sa Bitcoin ETF, ipinagbabawal din po nila ang mga funds or pondo na may kaugnayan sa mga malalaking cryptocurrency firms tulad po ni Coinbase. Ayon po sa FSS, ang kanilang desisyon ay nakabatay po sa mga outdated na regulasyon na nag-ugat pa noong taong 2017. Sa ilalim po ng Virtual Currency Emerging Measures, hindi pinapayagan ang financial institutions na makilahok sa negosyo ng virtual assets. Dahil dito, walang cryptocurrency related fund ang naaprubahan sa bansa kahit na may mataas na demand mula sa mga investors. At ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Bakit po tinutulan ng FSS ang Bitcoin ETF? Ang pangunahing dahilan ng FSS ay ang proteksyon ng mga investors. Ayon po sa kanila, ang cryptocurrency market ay nananatiling volatile, kaya't ang mga produkto tulad po ng Bitcoin ETF ay may mataas na panganib or napaka-risky. Ngunit maraming eksperto ang nagsasabing ang regulasyon ng FSS ay sobrang mahigpit at hindi na angkop sa kasalukuyang sitwasyon. Ayon po kay Jiyong Suho, Jiyong Soho, isa po siyang abogado sa Renaissance Law Firm. Ang pagbabawal sa mga pondo tulad po ng Coinbase ETF ay lampas sa saklaw ng Capital Market Acts. Sinabi rin niyang kulang sa malinaw na legal na basihan ang desisyon ng FSS. Samantala ay ginagamit ng gobyerno ang argumento ng investor protection bilang pangunahing dahilan. Ngunit pinupuna ito ng mga kritiko na hindi sapat kung walang mas maayos na legislative support. Ngayon ay paano nga ba naiiba ang sitwasyon sa global markets? Habang nananatiling mahigpit ang South Korea, ang ibang mga bansa tulad po ng United States at Europe ay niyayakap naman po nila ang Bitcoin ETF. Sa US, operational na po ang Bitcoin Spot at saka Futures ETF at patuloy itong pinapalawak ang saklaw nito. Kamakailan lamang ay inulunsad ng Nasdaq ang options trading para sa BlackRock's iShares Bitcoin Trust ETF, kung saan ay nagbigay po ng mas maraming oportunidad para sa mga investors. Noong taong 2022 naman ay inaprubahan din sa US ang isang leverage ETF na konektado po kay Coinbase na nagresulta sa malakas na trading volumes. Ayon po kay Todd Son, isang ETF strategist, ang mabilis na pag-unlad ng cryptocurrency ETF sa pandaigdigang market ay patunay ng mataas na demand mula sa investors. Dahil dito, maraming analyst ang naniniwalang ang restrictive policies ng South Korea ay maaring magpabagal sa kanilang pag-usad sa pandaigdigang financial landscape. Ngayon ay ano po ang epekto nito sa global crypto ecosystem? Ang pagtutol po ng South Korea sa Bitcoin ETF ay may halo-halong epekto. Una, maaring mas mapagtuunan ng ibang bansa ang pagdevelop ng crypto investment products habang ang South Korea naman ay nagiging konserbatibo. Pangalawa ay posibleng maapektuhan po ang interes ng foreign investors sa South Korean market kung mananatili po itong sarado sa crypto innovations. Sa kabilang banda, para po sa global crypto ecosystem, mas mataas na kompetisyon ang makikita sa mga bansang nag-aalok po ng mas bukas na regulasyon. Ang US at Europe, halimbawa, ay maaring maging pangunahing destinasyon para sa mga crypto investors at kumpanya dahil sa kanilang pro-crypto approach. Ngayon ay ano po ang maaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors? Una ay mas mataas na kumpiyansa sa global markets. Habang konserbatibo ang South Korea, nagiging malinaw ang
nagiging malinaw na ang ibang bansa tulad po ng US ay handang tanggapin ang Bitcoin ETF. Ito po ay nagbibigay ng mas maraming oportunidad para sa Pinoy investors na makilahok sa mga regulated markets abroad. Pangalawa ay ang pagkakataon po para sa lokal na industriya. Ang Pilipinas ay may kakayang umangkop sa mga crypto advancements sa pamamagitan po ng mas maayos na regulasyon kung saan ay maaring maging daan upang makaakit ng foreign crypto investments. At ang pangatlo ay awareness po sa risk. Ang pagtutok po ng FSS sa proteksyon ng mga investors ay isang paalala na ang cryptocurrency investments tulad po ng Bitcoin ETF ay nananatiling mataas ang risk. Mahalaga po ang maingat na pag-aaral at tamang diversification ng investments. Ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito? Ang desisyon po ng South Korea na harangin ang Bitcoin ETF ay nagpapakita ng banggaan ng tradisyonal na regulasyon at ang mabilis na pagsulong ng cryptocurrency market. Bagamat naiintindihan ang layunin nitong protektahan ang mga investors, mahalaga rin ang pagiging bukas sa innovation. Para po sa mga Pinoy, ang sitwasyong ito ay nagbibigay po ng oportunidad upang maghanap ng mas mabubuting investment options sa global markets habang hinihintay ang mas malinaw na regulasyon dito sa Pilipinas. Kaya ang aral po natin dito ay ang balancing diskarte at tamang impormasyon ang siyang susi sa tagumpay ng crypto trading. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.